Yo, what's up, happy people? Nako, paano na yan, Sam Versosa? Ang bilis yata ng karma mo. Parang kailan lang nung eleksyon na panay mo panira ni Yormesco Moreno na live bilos pa talaga. Kasi itong Sam Versosa mo to, mamaya na yung video mga koys, mga guys. Kasi itong Sam Versosa na to, nung panahon ng eleksyon, grabe itong magpabila-bila dyan sa City of Manila, mga koys, mga gayas. Ha? At sinasabi pa nito na naibinta daw yung pamantasan ng Manila na hindi naman, walang katotohanan. At panay ito pamigay ng bigas nung panahon ng eleksyon. Saan ka na ngayon? Ba't hindi ka ngayon namimigay? So yan po pag-usapan natin mga koys, mga gayas. Dahil yung isang Maserati, kung natatandaan nyo, yung video ni Zaldico, nakatabi nung mga napakaraming malitang bag na puno ng pira, mayroon pong luxury car doon na isang Maserati. So, hinggil sa ating kaalaman mga koys, mga gayas, na ang isang CEO ng Maserati Philippines, walang iba, si Sam Versosa mga koys, mga gayas. So, ang tanong nito, anong kinalaman niya dito? Ha? Yan pong mapapanood natin sa video ito, mga koys, mga guys. Big love shoutout po sa ating lahat. Na-appreciate ko po lahat ng inyong mga likes, shares, comment, at subscribes. Maraming salamat po. So, without further ado, let's begin. This video is credit to Billionario News Channel. Grabe, napakagaling mag-investigate ang Billionario News Channel, mga koys, mga guys. Palakpakan ang Billionario News Channel. Ito, pasok. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionario News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionario News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin.
Pero Si ayon Sam- sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor Ang sa tanging. buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 20. Finish ka, Sam Versosa. Buti pa magpakita ka na, idipinsa mo ang iyong sarili kung sino yung nabintahan ng tatlong, not once, not twice, but thrice, na mga mamahaling mga sasakyan o sports car, mga kuys, mga gayas. Kaya pala ang abang-abang nito sa panahon ng eleksyon. Panay panira ni Yormesco Moreno Dumagoso. Kaya pala, may mga mas mabuti sa iyo, Sammy, magpakita ka, magsalita ka. Kung ano yung participation mo dyan, syempre may alam ka kasi isa ka sa mga CEO, na mga, lagay natin legit na mga lehitimong nagbibinta ng mga Maserati cars dito sa Pilipinas, mga cars. So, magsalita ka, linisin mo yung pangalan mo, tawagan mo yung Billionaire News Channel dahil napakagaling lang mag-investigate. Tinalo pa si Senator Lacson. Kaya pala nito sa panahon ng eleksyon, panay talaga ito tira ni Yormesco Moreno, bintang ng mga walang kwentang bagay, bininta na yung PLM na wala namang katotohanan. Karma is real talaga yan kasi basta si Yormesco Moreno talaga yung binanata nyo, ang bilis ng karma nyo talaga. Ang napakabilis ng karma. So ngayon, nadawit yung pangalan mo sa malaking iskandalo dyan sa City of Manila. Dyan sa Pilipinas, mga koys, magayas. Anong City of Manila? Dyan sa Pilipinas, mga koys, magayas, which is yung flood control na talagang grabe. Trilyones po ang nawawalang pundo sa kaban ng gobyerno. Napakasad, mga koys, mga gayas. At ito, talagang lahat ng mga kaugnay, ng mga taong nauugnay diyan sa flood control na yan ay iniisa-isa po. Ayan po, siyempre konektado yung kumpanya mo, Sam Versosa. Kasi tatlo sa isang araw, tatlo yung nabili pa talaga na luxury cars. Ayon po yan ng Billionaire News Channels. Grabe, napakamahal na mga kuys, mga gayas. Tapos doon nakikita, kandak yung sticker, katabi ng mga malita, na pinupost ni Zaldico. Palakpakan, Zaldico. Dahil talagang unti-unti nang makakamit na sana yung hustisya ng bawat Pilipino. Yung pagnanakaw na talagang laganap, talamak dyan sa nasyonal, especially sa DPWH. Ayan po, talagang Maserati yan. Talagang pinuntahan ng Billionaire News Channel. May kitang-kita naman doon. At alam naman po ng gobyerno, ng UTAW, kung sino yung CEO sa pagmamayari o nagbibinta ng mga ganyang mga luxury cars. So, the best things you do, Mr. Sam Versosa, linisin mo pangalan mo, magpakita ka, magsalita ka kung sino talaga yung nakabili niyan. Ay, syempre, huwag mong antayin na si Zaldico na magsasalita, Sam Versosa. Huwag mong antayin dahil darating din yan. Sana lang, nasa maayos, mabuti at legal yung pagbibinta mo dyan. O yung lahat ng mga dokumento dahil hindi pa tapos yung Billionaire News Channels na tinalo pa si Senator Ping Lacson,
Di pa sila tapos sa pag-imbestiga. Kung magsalita ng DTI, kung sino talagang nagmamayari, kung legal ba ito o hindi, yari ka, Sam Versosa. So now, pakita ka, magsalita ka, linisin mo ang pangalan mo. Dahil, karma is real. Ha? Karma is real. Panahon ng eleksyon, nakaraan, parang kailan lang yung panay mo panira ni Yorme Isko Moreno. Buti lang talaga, hindi naniniwala yung mga manilinyo sa'yo. O ngayon mo gawin. Ngayon, tapos ng eleksyon, di ba? Ngayon mo gawin yung pamimigay. Well, na-appreciate po yon ni Yorme Isko Moreno, na-appreciate po yung pamimigay mo. Ha? Dahil nakakatulong yan sa mga manilinyo. Ang hindi lang na-appreciate ni Yorme Isko Moreno, yung paninira mo sa kanya, yung sinasabi mong bininta yung FLM, na hindi naman, walang katotohanan. Kaya nga ngayon, karma is real. Ayan, lumabas na yung pangalan mo sa Billionaire News Channels. So ngayon, depensa mo. Magpakita ka, magsalita ka kung ano ang buong katotohanan, kung sino talagang nakabili sa 3 luxury cars ng Maserati na yan. Okay? At dahil lumabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-lectures and subscribe. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Lumabas ka na, Sam Versosa.